Yes! So tayo po tayong lahat. Yun! So milong-milong palakpak para kay Mr. Sir Jolo Rumelos! Yes! Yan ang kayong palakpak! Parang palakpak! Yes. Good evening. Sige, settle down everyone. Parang dumami yung tao. Kaganina wala naman tao. Kaya nga parang ayoko na lumabas eh. Anyway, kamusta po? Naiintindihan ba yung negosyo? Yes! Na-inspire ba kayo dun sa unang share natin? Yes! Alam niyo po bakit may sharing? Para at least nakaka-relate yung mga first-timers natin. Especially yung mga online viewers natin. Kumbaga, ito, yung every Tuesday namin ginagawa together with Upline Janby and other crosslines. Pinopromote po namin yung every Tuesday event natin ng Elcop and Cecil para makapag-invite kayo ng mga kinausap nyo through online all throughout the week. So yun po yung pinaka-ginagawa natin dito. So hindi ko na po masyadong patatagalin. Ako po, I was just a normal person na nakikita din nitong opportunity na to before. So wala naman ho akong kahit na walang special sa akin. I was just a nobody. Graduate ho ako pero hindi ako professional. Hindi po ako naging empleyado. I was never employed. Hindi ho ako nakaranas makapag-apply, makapagpasa ng resume, whatsoever. Hindi ko yan, mag-interview sa trabaho. Hindi ko po lahat yan naranasan. Kaya po ako yung isang buhay na patunay na kahit ano po yung background mo before, kahit ikaw ay hindi professional, merong tamang opportunity na pwede para sa'yo. Minsan lang kasi, kaya po natin hindi nakikita yung tamang opportunity kasi sarado po yung utak natin. That's number one. Pangalawa, because of our cultural belief. Because of our social belief. For example, sa lipunan, kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, nadjudge ka, di ba? Yeah. At dahil nadjudge ka, natatakot ka. Yun po yung kadalasang nangyayari. Pero kung tutusin, wala naman po talaga yan dyan sa kung saan ka dati, sino ka dati, anong family background mo, anong educational background mo. Hindi ako naniniwala na yan ang magdidikta ng future natin. Dahil napakadami mo nating mga taong nakita sa Pilipinas and sa mundong ito na professional naman, pero up to now, average pa din naman yung buhay. Pero ang dami din mo nating nakita ng mga tao na kahit hindi ho sila nakapagtapos ng pag-aaral at hindi sila naging professional, well off naman ho sila ngayon. Hindi ko ho sinasabi na dapat hindi ka na nag-aaral. Ang sinasabi ko lang po, dapat maintindihan natin may equal opportunity sa lipunan. Na kailangan nyo lang pong buksan yung isipan nyo, kailangan nyo lang pong hanapin kung saan ho kayo po pwede. Huwag nyo ho kaagad isara yung sarili nyo pagdating dun sa success kasi it doesn't really matter kung ano ho yung naging background mo. Yun po yung katotohanan, especially yung individuals nowadays. Huwag nyo ho hahayaan na ikaw ay social media user lang. Dapat po ikaw ay social media business owner. Bakit? Kasi kung titignan mong maigi, saan nyo ba na-utilize ang mga social media ninyo? Panay kalokohan nga yung nakikita natin sa social media Diba? Yung mga taong panay kalokohan nga ang ginagawa, nagmo-monetize sa social media, tayo pa kaya? Na isang legal na negosyo at pwedeng makatulong sa tao, tayo pa ba yung mahihiyang gumamit ng social media? Tsaka para sa akin, ng mga kabataan nowadays, dapat ang mindset nyo iba na. Kung dati kami ako po, during my time as a student, wala naman ho yung mindset ko talaga na kumita ng pera. Late na lang po siguro nung pag 4th year college ko, naintindihan ko na yung konsepto ng self-sufficiency. Alam niyo yung self-sufficiency, mga kabataan? Ito yung tipo ng mindset na habang bata ka, hindi ka man nakakatulong sa mga magulang mo financially, at least yung sarili mo hindi na nakadepende sa kanila. Tawag doon self-sufficiency. Tsaka ang hirap kaya na kapag may gusto ka, hingi ka pa ng hingi. Ang hirap kaya nun. May gusto kang puntahan, nanghihingi ka pa. Kaya ka nagpapaalam, alam mo kung bakit? Kasi wala kang sariling pera. Pero kung ikaw may sarili kang source of income na pwede mong gawin habang nag-aaral ka, napakaganda. Pangalawa, sa mga empleyado, walang problema sa pagiging empleyado, pero wala ding problema kung magdadagdag ka ng pagkakakitaan habang isa kang empleyado. Yun po yung magandang. Kaya nga po tawag dyan, side hustle Di ba? Additional income habang ikaw ay nag-work. Kasi kung alam mo, average worker ka lang, average earner ka lang, wage earner ka lang,
mahihirapan ka talagang mag-excel sa buhay. Mahihirapan ka talaga magkaroon ng financial stability. So, ang kailangan mong dagdagan, sources of income. Ganun lamang po yun kasimple. Kung katulad ho nito yung ituturo sa inyo na pwede mong gawin through social media. Hindi naman ako naniniwala na empleyado ka, hindi mo to kaya gawin Kasi lahat ng empleyado nakababad din sa social media Kaya nga babalikan ko yung sinabi ko kaganina, kung nauubos nga lang sa kalokohan yung oras mo sa social media, bakit hindi siya pwede kang kumita? Yun po yung pinakamagandang tanong doon. Kung ikaw naman na isang OFW at nakikinig ka sa akin, kailangan nag-iisip ka din paano mo pwedeng palaguin yung perang pinaghihirapan mo sa abroad. Para hindi ka matutulad doon sa mga tao nakita mo na mga dating nag-abroad, walang nangyari, umuwi, natapos ang kontrata, ang ending back to zero. So ito po, at least mabibigyan ka ho ng pagkakataon na number 1, magdagdag ka ng pagkakakitaan, and number 2, magkaroon ka ng additional savings. Kaya ang tawag namin sa mga kinikita ng OFW dito, Kabayan Savings Program. Kasi bakit? Gusto natin silang turuan at i-promote sa kanila kung paano mag-generate ng income or magdadagdag ng income habang ikaw ay nasa ibang bansa. Pang-apat, kapag naman ikaw ay walang ginagawa at naghahanap ka ng isang hanap buhay na marangal, pwede mo itong gawin. Tulad ho namin, we are full-timers here. Ibig sabihin, wala ho kaming ibang ginagawa. So ito po, next slide nga tayo, pakita ko. Ha? Oo nga pala, no? Ba't ko inuutusan yan? Yan. So look at these people. These are my team members. Meron ba? So dito muna tayo. Wala na po ako masyadong ipapakita pa, but these are some of the people na naniwala sa akin way back pandemic days. These are normal people. May mga empleyado dyan, may mga call center agent, may tambay, may senior high student, ano pa ba, may OFW, may cashier, iba-ibang linya, people from all walks of life, pero iisa yung naging resulta nila kasi iisa lang yung sistema at lahat yan dahil dito kay AGG. Okay? So, sa tingin mo, ikaw yung isa sa nabanggit ko, meron dito estudyante, senior high. Meron dito service crew, si AK Alihado. Meron dito cashier, si Grace Pamesa. Meron dito empleyado from Iloilo, si Brian Sadia. Meron po dito, eto kababata ko, Joel Balayo, parehas kami tambay. Pero ngayon naka-Toyota 86, di ba? Nandito din si Aki, dating senior high student. Nandyan si Jenilyn Pakle, dating OFW from Kuwait. So kung makikita mo, bakit pare-parehas yung naging resulta kahit iba-iba yung linya sa buhay? Kasi nga, that's all because of the opportunity ng AGG or the AIM Global Group of Companies. Ngayon, ang pinakamaganda dito, nagkulang lang ako ng pag-post ng some of them, dun sa 9 car achievers ko from my team, 7 of them became Millionaires Club members. Yun po yung pinakamaganda. Lahat po yan sa loob lang ng 1.5 taon nangyari. Meron akong empleyado, estudyante, empleyado. Tapos yung sumunod na picture dyan, hindi ko pala naisama, isang OFW tsaka isang empleyado din. Yung isang empleyado na yun, yung service crew na nagsalita dito na ngayon Millionaires Club member na dito. So ngayon, babalik lang ako doon sa sinabi ko, kung ikaw ay isang service crew, cashier, matagal na empleyado, OFW, anak ng OFW, senior high student, o kahit ano pang background mo, isa kang unemployed, we are welcoming you in our company. Kasi ito po yung company na number 1, may bagong sistema, may bagong konsepto, pero very stable yung company natin. Yung po yung pinakamaganda. This company has been existing for the last 19 years. Wala na pong kailangan patunayan pa, pero ngayon, may papatunayan ulit. Yung pinakamaganda. Kaya kung sa tingin nyo, ready ho kayo sa lahat ng mga nakikinig sa akin, mga nanditong first timer, and yung mga nakikinig sa atin, sa mga viewers natin through online, kung naghahanap ka ng isang tamang sistema, isang stable na company, pwede mong subukan yung AGG at pagtulungan natin hanggang maging successful tayo. Once again, my name is John Ruelos. Thank you so much! And lahat po tayo, pagtulong-tulungan natin ang negosyo na ito. Thank you!